The member says, Amen. What the member says, Amen. Okay, dito po tayo sa ating Bible. Open with me your Bible sa libro ni Proverbs. Proverbs chapter 14. Chapter 14, verse 34. Ang sabi po ng Bible sa 14:34 ng Proverbs, say amen if you have the Bible right now. Amen. Sa Proverbs chapter 14 verse 34. Basahin po natin sabay-sabay. Go! Righteousness exalted the nations, but sin is the reproach. Thank you, God Almighty, sa Panginoon, sa iyong salitang ang nabasa. Salamat po, Diyos, sa special number at angkwan. Salamat sa lahat nandito ngayon, Ama. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang bawat isang encouragement na ikaw makita sa mensahe amin pong baybayin sa naayon sa Proverbs chapter 14 verse 34. Dalayan po, Diyos, na gamitin mo ang iyong lingkod na iyong salita ikaw makilala, O Diyos, at ganoon din po magkaroon ng katatagan at kagalakan ng bawat sa pagiging mensahe. Dalayan po gapusin mong kaway, by the grace, huwag kumilos sa bawat isa. Salamat sa mga blessing. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dito po sa Proverbs chapter 14 verse 34. There, pahati po dito, may tatlo. May tatlo. Dito, upo, may pahati po dito. Amen. Amen. Dito po sa banal na kasulatan, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kapatiran sa Hong Kong, Singapore, at dito po sa Norway. Good morning to you all there. How are you, mga kapatid? At dito sa Spain, para dyan mga kapatid. We continue to pray for you there and abroad. Nanawa, nasa mabuting kalagayan kayo, higit sa lahat ng mensahe ay ikaw, ang Panginoon ang makikilala natin at makita sa lahat ng dako ng ating buhay. Sa ating pong sumusuway sa ating prinsipyo, ay now ito nakakatulong po sa inyo regarding yung ating pong pagkain spiritual. Kaya it is our privilege to be used by God na tayo po ay by His lamang po na tayo masusurvive spiritually sa dami po ng temptation dito sa world. Okay, dito po sa Proverbs chapter 14 verse 34. Righteousness exalted the nation. Righteousness po, ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos na tinubos ni Kristo. Okay? Yung mga anak ng Diyos, kung bakit sila po ay nagiging righteous, naging matuwid, okay. Kung bakit nagiging righteous o naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil po tayo ay mabait, kundi tayo naging righteous, dahil po tayo ay tinubos. Mayroon pong dugo na naglinis po sa atin. Magkaiba yung righteous sa paggawa, iba rin po yung righteous na tayo po ay tinubos. Ganyan. Kasi kung ating nagawa ay mabuti, kailanman hindi kinikilala ng Diyos ang ating kabutihan, hanggat hindi muna tayo magiging anak ng Diyos. Okay? So, magkaiba po yung righteousness na ang tao hindi pa kilala ang tagapagligtas, pero nasa mabuting gawa na ayon sa banal na kasulatan. Hindi kinikilala ng Diyos yun. Kahit anong gawin ng tao na mabait, mabuti, matulungin, managsimba, kung hindi pa tinubos ni Kristo, ay hindi pa pwedeng matawag na righteous. Ang mga righteous po, yung mga anak ng Diyos na tinubos ni Kristo, hindi dahil sa mabuting gawa natin tayo naging righteous.
Okay, maliwanag po. Linawag ko yung righteousness. Exalted nation. Ay yung mga anak ng Diyos na gumagawa ng mabuti, itinataas ang Diyos. At ang ating kinagagalawan na bansa ay magkaisa sa layuning purihin ang lumikha. Yan ang ano dito sa righteousness. Pero ang kasalanan, yung kasalanan ay nandyan sa ating kapaligiran na ito po ang nag-destroy yung kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano ba yung nag-destroy? Ito po yung tinutukoy na kasalanan. Okay? Kaya, dito po sa Old at in New Testament, marami kasi nagtatanong, yung divorce ba ay carried sa ating bansa? Ha? Yung bang legal separation ay applicable dito sa ating bansa? Ha? Maraming tanong tungkol sa immorality. Ito po ay topic sa mga hindi pa nag-asawa, wala pang experience. Marami pang mga young people na nagkakaroon pa ng experiences. Okay? Babae at lalaki. Dito po sa immorality po mga kapatid, makinig po. It is forbidden by God in the Old Testament at ipinagbawal din sa New Testament. Yung tinutukoy na immorality. Okay? Ano ba yung mga immorality na tinutukoy ng banal na kasulatan? Dito po sa Exodus 20:14. Exodus chapter 20 verse 14. Ito po ay tungkol sa adultery. Adultery. Nagkakaroon po ng pagsasama ng babae at lalaki, pero yung isa may asawa. Hindi ka pwede yung ganyan pala, yung ganyan na ikaw may asawa ka na. Makinig ka. Adultery po, huwag pwedeng mangyari sa atin yun. At ang concubinage on the part of the man. Okay? Adultery is on the part of the woman. Huwag natin baybay niya kasi alam naman natin yung adultery. Okay? Huwag pwedeng magsama. Forbidden by God in the Old Testament, forbidden din dito sa New Testament, na ayon sa Exodus 20 verse 14. Yung pong fornication po, sa Acts 15 verse 20. Ito po yung pagsasama ng mga unmarried, yung wala pang papel na nagsasama sila, na ayon sa Acts 15 verse 20, that is fornication. Yung effeminacy, sa ayon sa 1 Corinthians 6:9, for a man to become like a woman. Meron ganyan dito, sa ating bansa. Tingnan niyo, pinapanood nyo itong sikat na artista. Okay? Become like a woman. Ibig sabihin, lalaki, pero pag kumilos, nasa karakter ng babae. Right? 1 Corinthians 6:9. Kung saan si Brother Cesar, pag lumakad, babaeng karakter, pero lalaki siya. Ikaw ba lalaki? Hindi, babae ako. Ikiklaim niya pa rin babae. Pero lalaki siya. Okay? It wasn't forbidden by God. Hindi nga pwede yung gano'n. Asa kayo, whoremongering. Itong mga Ephesians 5:5. A man who practices fornication. Itong practice ay hindi nga pwede pa rin sa harapan po ng Diyos. Asa sa Roma chapter 1 verse 27 na ayon sa Genesis 19:5 at sa Roma 1:27, yung homosexual sin, ito po ay nangyari sa Sodom at Gomorrah. Okay? Men with men. Sino yung mayroon tayo dito ng men with men? Di ba mayroon mo ng kapatid? Wala. Men with men. Ibig sabihin, lalaki to lalaki. Yung isa, nagpapanggap na babae. Ibig sabihin, kiniklaim niya babae. Yung isa naman, kiniklaim niya ganyan. Hindi po pwede yung gano'n. Kung hindi, lalaki silang parehas. Pero ang kanilang puso, masaya sila na sila po ay nagsasama.
sa isang bahay, ganyan. O sa isang gabi, ganyan. Sila po ay masaya. It was then forbidden by God in the Old Testament. Ganon din po sa New Testament. Dito naman sa lesbianism, sa Roma 1:27, ito po ay mga babae, ganyan. Yung babae na isa, kumikilos lalaki. Yung isa naman, kumikilos na babae. Kaya, sila po ay nagsama. Hindi nga pwede na kayo sa Roma 1:27. Hindi pwede. Kaya, itong nangyari sa ating bansa, kailangan ba ang marunong na leader? Kailangan ba? Ganito nangyari sa ating bansa. Itong nakedness, Exodus 32:25. Nakedness. Tingnan mo mga artista, may mga short skirt o ngayon. Immodest. Itong mga pagsusuot. Alam mo kasi pagsusuot natin, ayos-ayosin naman natin mga ladies. Yung pagsusuot. Kung minsan yung lalaki, walang iniisip. Matuwid ang pag-iisip. Kung nakakita na hindi makita na yung dapat pinagbabawal ng tititingnan, nang-develop ang kanyang mind, nagkakasala tuloy yung lalaki. Kaya mayroon tayong rape. Ganyan. May asawa na nga, ganyan. Nabubulit sa kasalanan. Kaya, kung minsan, kaya nga, yung mga ladies, dapat takip po ang kanilang mga legs. Hindi nakikita, kaya meron tayong dapat ganito. Hanggang dito sa aming palda. Hindi dito. Tingnan nyo itong mga, itong mga TV. Kaya nga, yung mga bata, katulad ni Bless, yung mga mas mabata pa dyan, ipinagbabawal na titingnan po yung sayaw-sayaw dyan, pa-display ang katawan hanggang maaari. Bakit? Kasi po iyan, pag pinanood po nila, maganda tingnan sa mga batang innocent, walang alam-alam niya. Pero yung may background na, iba yung nasa isip niya. Sige nga. Maganda sana kung innocent din yung matanda. Sabi yung brother Julio, tulad ko, yung mga matatanda. Ito, yung batang mga yung matatanda. May experience na. Ang tingin nila yung sumasayaw, lalo ng ganyan, iba na ang tumatakbo sa isip, karamihan yan. Hindi mo yung katulad na innocence na bata yan. Tingnan nyo, may mga marilit ng edad 8, ganyan 10, ganyan, 12. Mga bata. Dahil po, tingnan nyo noon, wala pong TV noon. Wala pong napapanood na ganyan. May sumayaw noon, nakita ko, pero palda. Pag ang lalaki papunta sa ibang bayan, ang daan ko parang daanan lamang po ng mga baboy ramo. Pag manasalubong na dalaga, wala namang problema eh. Pero ngayon, hanggang dito sa bayan, nag-isang dalaga, hinilan ng ganito. O hanggang dito ka, may ilaw pa. Ito noon panahon noon wala yung gano'n eh. Yun ang pagkaiba noon at ngayon. Ngayon, magaling yung mga tao ngayon, may computer. Ganyan nga makita mo na yung picture, ganyan, pati yung cellphone. Noon, wala yan. Pero, yun ang hamon sa atin. Meron isa akong nakilalang ganyan. Sabi na, sira ulo. Nipinto ko na sa inyo, minsan yan sira ulo yan. Kasi ako, nung nag-aaral ako, nasubukan ko ng naging security guard. When I enrolled in my proper, doon ko naranasan ang hirap ng buhay. Security guard ka, mag-janito ka, tapos mag-aral. Nung security guard daw, ganito yan, ito. May sira ulo doon sa Baguio po, yung public market doon. Yung public market, may pag-aalagaran na babae doon. Sabi niya, alam nyo, mga kaibigan, kilala ko si Ninoy, at si Marcos. Sabihin ganyan pa lang, sira ulo. Yung mga security guard, company guard, umaalis sila. Dahil sa pagiging malamig, mayroon kami bonfire o apoy na ano yung panggatong. Doon kami nagpapain kasi malamig doon Yung dalawang gwardiya, 3 gwardiya ng company guard, umalis sila. Ako lang naiwan. Kasi ayaw pakinggan yung sira ulo. Ganyan ako yung shotgun ako ganito. Alam mo, guard, nakita ko si Nino sa Sivan. Hindi ko pakinggan yung sira ulo na yan. Nakita ko si Nino sa Sivan kasi nag-uusap sila. Pero umiyak ko ba Pero hindi ako pinapanggit pag ako'y nagpapaliwanag. Sabi niya,
Alam nyo, yung mga ano ngayon, magagaling daw mga kabataan ngayon, yung mga babae ngayon, mga tao ngayon, magagaling sila. Kaysa noon. Yan ako nakinig. Pero, noon walang pinag-aralan ng tao. Bihira marinig mo may narin. Pero ngayon, na pinagmamalaki ng kabataan ngayon, kumpletong detalye. Marami naman narinig. Nasaan pinag-aralan na pinagmamalaki nila? May puntos ito, marandali ko. Nasaan pinag-aralan na pinagmamalaki nila? Ang English ba yan? English speaking yan. Ha? Eh kasi po, teacher yan na nadami daw ang kanyang kanama. Yun ang kanyang profile na ayon po sa barangay. Yung pag-aalaga na yun. Pero matitindihan mo ng English. Pinagmamalaki ang kabataan, the youth of yesterday. They claim the youth of today that they are better now than the youth of yesterday. Actually, katulong, sabi niya, yung pagdating mo sa life, birang narinig no. Ngayon, may natakot pang bata. Ganun ba ang mga tao yan? May points naman yun Ibig sabihin po, sa Bible, balikan natin doon, the old fashioned teaching regarding yung clothing. Ano ba yung clothing sinasabi ng Bible? Dapat natin sundin po yun. Huwag natin gumaya sa yung nasa doon sa TV na magaganda, ang itsura, magandang katawan. Gusto mong gayain yan kasi magandang tingnan. Hindi pwede nila. Bilang anak ng Diyos, in order for us to exalt the nation, ay magkaroon tayo na sundin ang pinasasabi ng Biblia. Ano ba yung dapat isuot ng isang babae? Katulad ng mga kababaihan. Ganon din po sa mga men. Pagkano ma-exalt ng nation po ganyan? Tapos sasabihin natin yung mga divorce, applicable sa atin. Yung mga legal separation, hindi ko sinagot yan. Kasi kung sasagutin, hindi rin maintindihan yan. Ang mahalaga sa atin po, yung kung sinasabi ng banal na kasulatan, na dapat natin sundin yung pagsusuot ng ating pong mga damit. Di ba mga kapatid? Tingnan niyo po sa itong mga pala dyan sa Vice Ganda. Si Vice Ganda, maganda. Magandang panurin, parang magpapatawa. Ganyan. Para sa public, walang problema dyan, papatawa ka. Pero kung titingnan natin sa banal na kasulatan, sinasalungat ko yun. Bakit? For the sake of men, sa paningin ng tao, gustong-gusto ng mga tao, pinapalakpakan ng tao. Maganda yun kasi nagpapatawa, nakatatanggal ko yung ating mga pagod, ganyan. Pero sa harapan ng Diyos, it is forbidden na ikaw lalaki, huwag mong angkinin ang karakter ng babae. Ganun din po ang babae sa karakter ng lalaki. Ano ba yung karakter ng lalaki? Huwag mong tularan po yun. Kaya, wala namang masama kung susundin natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pinag-aralan din sa Sunday School, ng Diyos, control niya ang lahat. Sino ang dapat natin unahin na purihin at pagalagin kung hindi ang Diyos? Kung unahin mo ang tao, nagandalak ang tao, mapanaktaan ka, yayaman ka, pero ang Diyos, hindi natutuwa sa atin. Paano ngayon hihingi tayo sa Diyos, tulungan mo kami upang maging maunlad ang aming bansa? Kung ganito ang mga karakter, yung nasa nakaupo, 10 asawa, yun na. Natutuwa ba ng Diyos? Ay kung magiging masumuhin ka nasa simenteryo ka na, makaging nasa simenteryo. Bakit? Kung yan, 10 asawa, misis, 10 asawa yung asawa mo. O pag namugi, misis ko, patayin ka yan. O ganyan, sabi mo ang totoo. Wala. Kaya, kailanman hindi magiging maunlad na bansa, ang ating bansa. Kung hindi natin lalapitan ng Diyos, ang Diyos lamang po ang makapagbigay ng pag-unlad ng bansa na ayon sa kanyang paningin. Bakit ang Diyos, Pastor? Ayan. Sinabi ng banal na kasulatan, ang pag-unlad ng bansa, pwede kang maging maunlad ng bansa kung masipag ka. Pinaitulutan ng Diyos po, masipag. Let's obey. Kasi aanin ang kanyang kasipagan. Pero yung bindisyon ng Diyos, wala dyan.
Pwede kang maging maunlad, maging mayaman. Sa pamamagitan ng yung exert, yung effort, through scientific method, how to acquire yung mga riches ng Diyos, nakikita natin. Pero yung presensya ng Diyos, wala doon. O hindi mo pwede masab. Wala doon dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, magkaroon lamang po ng pagbubunyi sa Diyos, sa mga righteous, at pagpalain ang bansang tinitiraan ang kanyang mga anak. Balikan natin sa Old Testament. Si Abraham, inilayo ng Diyos at tinawag po sa lupang pangako na doon kayo maglingkod na maliwalas at doon kayo maglingkod sa akin na Jehovah na Diyos na itinataas sa lahat ng dako ng buhay nyo sa lugar na dadalhin ko kayo. Si mga Israel, tinanggal o kinuha ng Diyos sa mga Israelites mula sa bayan ng Egypt kasi ayaw ng Diyos na kayo po yung mga alipin ng mga Egyptian dahil ang mga Egyptian iba ang kanilang Diyos, mga ribuntong may tayo may mata pero hindi po gumagalaw. Wala pagkaiba kayo Maria, ribuntong hindi gumagalaw. Ganyan. At dinala ng Diyos ang mga Israel papuntang lupang pangako na Kanaan. Dahil sa disobedient attitude ng mga Israel, umabot ng 40 years sa disyerto. Sa pagtira ng mga Israel sa disyerto, saan kumuha ang mga Israel ang kanilang pagkain? Saan sila nagsisiyap? Saan sila naglalaba? Saan sila kumuha ang lahat? Sa disyerto. Ang disyerto, pukunti ang tubig doon. Desert, kadaratan, wala pong mga katulad dito, may mga kahoy. Doon desert, 40 years, naglalakbay sila. And yet, God provide. Ang Panginoon nag-provide ang kanilang pangailangan. Pagkain nila, saan sila naglalaba? God provide. Dahil wala po imposible sa Diyos. Tingnan mo nangyari sa Israel. Kaya ng Diyos sa it was already proven. Na-improve na yun sa Old Testament kung gaano kasi sincere Diyos na ating pinupuri. Kaya kailangan din ang Diyos sa ating binapanampalataya. Ang ating sinceridad to praise the Lord. Kung pwedeng lang, discards na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung grade 1 ka noon, hindi pwedeng grade 1 ngayon. Mamaya ka-teacher tayo. Grade 1 ngayon, grade 1 sunod na taon, grade 1, grade 1, grade 1. Hindi lumalago sa pananampalataya. Dapat, grade 1 ka ngayon, susunod na ako, grade 2 naman. Kasunod na taon, grade 3. Ganyan ang pananampalataya natin. Huwag manatili sa ating pananampalataya na grade 1. Pero grade 1 kumakain ka na. Kinakain ng grade 1. Hindi may parehas yung kinakain ng macho. Di ba? Yung grade 1, matampuhin pa yan. May balik matampuhin. Di ba? Alam ko silong matutos. Pero kung mature na, hindi ganun. Matibay na pananampalataya. Katulad yung 5 months old. Kailangan dede. Gusto mo maging dede ka hanggang na agtawin mo kay 20, dede pa rin. Yung brother Cesar, ang kanyang ugali ay nasa grade 1. Laro tayo. Mga bata. Yung mga itsura niya ganyan. Ang edad niya 50, makipaglaro sa mga bata na ganyan. Hindi nga pwede. Something wrong sa kanya. Ganon din sa mananampalataya. Kung ikaw ay tayo po'y matagal na Kristiyano, dapat mag-mature kayo by grace. Spiritual kayo. Ay mature. Hindi naman basihan kung tayo po'y bago o matagal na. Kasi merong matagal kasi na umaaten, wala pong napag-aralan. Meron din pong bago, pero yung umatin po dito, nakinig at pumasok dito, ini-apply niya ang buhay niya. God will increase our faith. God will increase our faith. Kaya, dito po tayo sa ano na. Ito pa, itong gambling, naayon sa Lucas 15:13. Gambling, bribery, dishonesty, corruption, extortion, fraud, slothfulness. Ito po yung mga karakter ng mga tao that kill the nation. Kahit sinong leader na tayo sa ating bansa, kung hindi kaibiganin ng lumikha,
Ewan ko anong kasi pag-asinso meron po tayo. Yung masinso po tayo, pero talamang pa rin. Itong tinutukoy na immorality. Immorality will destroy a nation. Unang puntos. Immorality eats away the heart of the nation. It's yung kinakain niya. Ti puso, ti nasyon. Ngamen, ti baso, sin is a reproach to any people. Ha? Ang kasalanan ko ay lumalapit sa atin. Kaya, tayong mga tinubos ng Panginoon. Hello. Tinubos ka dahil sa dugo ni Kristo. Pwede po tayong ma-exalt, maitaas ang ating bansa o matulungan ang ating bansa sa pamamagitan ng good testimony. Amen. Pangalawa, we can exalt, we can help our country to improve ang kanyang standing kung mayroon po tayong heart desire to share the gospel to others, na ikaw naman makasalanan ka. Ang sabi ng Bible, ang pwedeng magligtas sa iyo ay si Jesus Christ. Wala na pong ibang solusyon kasi it is a God's solution. Nasa Bible ba yan? Nasa Bible. Nung nangaral ng mga apostoles, Jesus Christ. Nung nangaral si Jesus Christ, ang kanyang sarili. Meron ba pinangaral sa New Testament na simbahan? Sino yung unang simbahan ng aral ng salita ng Diyos? Ng Diyos? Sino ang unang nangaral ng Ebanghelyo? The death, burial, resurrection of Jesus. Sino? Sa Mark chapter 1 verse 1. The beginning of the gospel of Jesus Christ. When God sent His messenger. Sino yung messenger? Diyan ka pa. The beginning of the gospel of Jesus Christ. When God sent His messenger. Naayon sa Mark chapter 1 verse 1. Iyon po ang beginning ng gospel. Ano yung ibig sabihin ng gospel? The death, burial, resurrection of Jesus Christ. Sino yung unang nangaral yung death, burial, resurrection? Si John. Alam bakit ipangaral yun? Kasi yun po ang tagapagligtas. Walang kaligtasan ng mga tao sa lupa. Kung hindi itong tao ito si Jesus Christ. Kaya nga pinangaral ng mga apostoles, si Jesus Christ. Anong papanong si Jesus Christ? Mayroon tayong requirement kasi pangaral. Una, ikaw makasalanan. Pangalawa, humingi ka ng tawad. Pangatlo, tanggapin mo ang offer ng God the Father na tagapagligtas na si Kristo. Pwede mo maligtas ang alto? Pwede. Kung sumusunod tayo sa proseso na ayon sa banal na kasulatan. Immorality will eat away the heart of the nation. Paano resolve ng tao yan? They are capable to solve the problem. Ang ating human wisdom cannot solve o cannot cure the problem of the nation kung ganito ang nangyayari sa ating bansa. Hello? Amen? Kaya kayong mga young people, masakit ang ulo, mga young people, hindi pagtahan sa amin. Bakit? Siyempre ang mga young people daw sa kanan. Yung kita niya, taksiligo ba? Kung kayo po ay pasagot sa lalaki, kailangan din the same faith, saved by grace. Yung meron sa katulad ng Middle Days, saved by works plus faith yan. Ano masabi, Pastor? Ay, nasa founder nila. Nasa founder. Yung founder nila. Yan ang standard. Katoliko, ganun din. Sa iglesia, ganun din. Anong standard ng iglesia? Iglesia na nga. Kung sino ang papasok sa akin. Nasa Bible din na. Maliligtas. Maliwanag kapatid na ang tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia ay ang kawan. Tanong, ano bang kahulugan ng iglesia? Ayan. Ang iglesia ay tinutukoy itong building. Ang tinubos ni Kristo ang iglesia ay yung mga tao na may kanungwa. Paano katutubusin ng iglesia? Ang iglesia, tayo po ang iglesia. Amen. Ganyan ang iglesia, hindi po yung building. Yung building is a temple. Yan. Pero kailangan hindi nagliligtas ng templo. Tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia, ang mga taong tumanggap kay Kristo, siya ang tagapagligtas, Panginoon, sa buhay nila. Paano mo natanggapin? Humingi ka ng tao, Panginoon, makawag makasalanan. Pangalawa, humingi ka ng kapatawaran. Pangatlo, tanggapin mo ang offer ng tagapagligtas. Ikaw yung masisig, kahit sinong sekta ka, pwede. Kung buong puso. Kung magbiti natin ng Grigo, mga Latin, may mga termino yun. O Latin, manahin ko sa Greek word, ecclesia. Comes from the Greek word ecclesia. Sa English, church.
At sinasabi ng Bible, tinubos ni Kristo ang kanyang iglesia. Sino ba ang tinutukoy dito? Yung mga tao o yung mga building? Kung ang building, walang kaluluwa yan. Kung ang tao, kaya nga, He came to seek and save that which was lost. Kaya na parito sa lipunan para iligtas ang mga tao wala sa liwanag. Sino yun? Ang mga tao nasa dilim. Maliwanag ka na yan. Ano ba usapan yan? Ha? Ay maliwanag ng kaligtasan ay na kay Kristo, biyaya lang ng Diyos yan. Dahil we're incapable to save ourselves. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Una sa lahat, ang ating dugong kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan dito. Walang magsasabi ako'y righteous. O, si Cesar, may 10 asawa. Ibang kasalanan niya. O si brother din yun nagnakaw, kasalanan din yun Eto naman si Jonathan, nagdaldal lang. O, kasalanan din yun. Walang magsasabi dito na, ikaw may kasalanan. Hindi tayo magturo ng ganyan. Parehas tayo kasalanan. Iba lang kasalanan, ibang kasalanan ko sa harapan ng Diyos. Kaya nga kailangan naman nanalanginin na iwasan lahat ang ating sinusabi ng banal na kasalanan upang tayo magpalain ng Diyos. Ikaw, malaki ang kasalanan mo. Bakit ikaw? Wala. Ako, ay ganyan ang mo. Ikaw, ako. Kaya hindi natin pwedeng banggitin ang kasalanan niya. At ayaw naman na yung pagpalagi sa Diyos. Ako ang kasalanan niya. Yes, pwede na. Ganyan na rin ang magmalasakit ang hindi ng pananampalataya. Pag mo hindi nyo kapatid, ikaw, kahit mo kasalanan mo, 10 ganito. Kung makasalanan ka rin, maliit bang kasalanan mo, malaki sa kanya, pareha sa paningin ni Diyos, makasalanan tayo lahat. Amen. Walang magsasabi kayo righteous, naging righteous po tayo dahil kay Kristo. Ang ibig sabihin, ngayon na tayo po righteous, nagkakasala ulit tayo, yung ating righteousness sa Diyos ay nanatiling righteous, pero ang ating nagawa, yung papaluin ng Diyos ang kanyang mga anak. Kung bakit tayo naging righteous, dahil tayo po ay anak. Ngayon tayo ay anak, dapat tayo masunurin. Kung hindi ka masunurin, papaluin ka ng Diyos bilang anak. Ganun lang kasimple yan. Hindi yung, pag nagkasala ka, hindi ka na anak kasi hindi ka righteous. Hindi nag-aral yun. Matuto sa Bible yung ganyan. Maliwanag po mga kapatid, yung immoralidad, kinakain niya po ang heart of the nation. How could you exalt the nation? Paano mo pupurihin ng Diyos na ang bansang ibinigay niya ay ating testimony ay sira na. Ay sa atin. Kaya mayroon tayong prayer meeting sa Wednesday night, 5:30. Kailangan natin ang mga mananampalatayang to get together here to pray. Manalangin. Pag sinong pray natin, hindi lang ako na makasalanan ng istorya. Hindi lang siya. Lahat mag-pray natin. Nasa list ko lang dito. Pero kung kunti, dapat sana umugtay natin yung wala. Ay brother yun, hindi lang pumunta dito sa bayan ng San Mateo, umugtay natin sila. Paano so, magpamirienda kung wala ka sa Wednesday night. Ang magmirienda ay yung nanalangin. Bakit? Pinag-pray ka di ba? Hindi lang siya. Lahat yung mga wala. Si Brother Dilios, wala. Magbenta ng repulyo. Higay. Magpapili ganito, ganyan. Yung problema, may hindi magpakita si Brother Dilios na. Hindi, ayaw ko na dyan kasi may mirida, may munta-munta pa, ganyan. Hindi, biro lang kapatid. Kung saan ganyan. Kasi, para ma-encourage naman yung mga kapatid na hindi pumupunta. Kasi mahalaga ang manalangin. Ang power po ng manalangin sa isang Kristiyano, mas matindi pa sa masinggan. Yung masinggan, yung baril, o yung mga armas sa panlupa, mas matindi pa ang baril ay ang panalangin. Bakit? Pag manalanginin ka, na anak ng Diyos, si Satan ay hindi ka lalapitan. Bakit? Siyempre ni Satan, titingnan ka, ano kaya sinusumbong mo sa Diyos? Yan. Pero pag hindi manalanginin, lalapitan ni Satan. Sabihin ni Satan, huwag ka manalangin dito ka na. Huwag ka manalangin doon dito pa. Di ba? Pupunta ka sa beer house, pupunta ka sa may problema ka, ganyan. Di ba dati, Diyos, gano'n? Di ba gano'n? Ganyan tayo, ganyan. Yung ugali ng unsaved na ugali natin yung ganyan, may problema. Hindi natin lalangin ka naman. Sabi ng Bible, tanggalin na ang kahapon. Panibagong digmaan tayo ngayon. 2019. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayo pa kayo magpatawad na tayo. Ang Diyos sabi niya,
Itinapon ko na sa pinakamalalim na dagat ang iyong kasalanan and I will remember it no more. Samantala sa atin eh, kasalanan pa nilisan kung tatandaan mo pa. Ha? Kaya ngayon ang ating kung dapat natin tanggalin bilang mga anak ng Diyos. Immorality, too, cannot be hidden from God. Yung ating ginagawang immoralidad na kaya natin takasan sa mata ng tao, pero sa Diyos hindi natin kayang itago yan. Na ayon sa Numbers 32 verse 23. Be sure your sin will find you out. Ha? Yung kasalanan na tinatago natin na hindi natin ikinoconfess sa Diyos, ay alam ng Diyos yan. Ha? Kaya kung meron tayong kasalanan inside, i-confess natin sa Diyos. Hindi sa libulto. Amen. Yung libulto, tagayin mo yan, tatakbo yan, hindi marunong iwas. Mas maganda pa yung manok. Pag ginanyo mo, umakbo pa yung manok. Mahirap matamaan, di ba? No? Samantalang yung libulto, tatagayin ka na. Naka-steady lang. May tayo na, hindi na ipinig. May mata, hindi naman nakakita. Nasa Bible ko sa Matthew. Oh. Ha? Kaya, yung sin, dapat natin i-confess sa Diyos. Pangatlong puntos. Immorality leads to damnation. Revelation 21 verse 8. Immorality leads to damnation. It is a curse. Kaya, God honor Him with clean and pure upright lives. Ang Diyos, ginagalang niya yung kanyang mga anak na maging masunurin sa kanyang pinag-uutos. Anak na maging masunurin sa kanyang pinag-uutos. Ginagalang ng Diyos. Kaysa yung hindi niya anak na masunurin sa Diyos. Remember that, Christian. Dapat ang mga mananampalataya ay magbago na tayo sa 2019. Kung ikaw ay babae, may girlfriend ka na ganito. Kung ikaw ay may boyfriend kang ganito, kalimutan mo yung don't need the same faith by grace. Kapag maaari, pag sabihin mo, ang girlfriend ko pastor isang sabatista. Sinagot mo na, oo. Ano ba ang mayroon sa sabatista na ginusto mo? Samantalang ayaw ng Diyos yung ganyan, na iba ang kanyang pananampalataya. Kaya ang sinabi ko, nung ako yung nagsalita sa Hong Kong, sa Price Baptist Church, kung siguro, kung lahat ay lalagarin na rin, mga ayaw ang linagaring liig na. Pero hindi ka din bibigyan yung maglagarin ng liig. Pag ganyan ng babae, kasama, lalagarin yung liig. Marami akong linagaring liig. Pero hindi naman ganun ang proseso ng bahay. Pag-pray mo sila. Pag-pray sila. Love your enemy. Enemy na mahal mo. Yung kaaway. Sino yung kaaway? Yung gustong pumatay sa'yo. Mamahalin mo yun. Meron gawin yun, pero iyan ang gusto ng bahay. Doon pa kaya kapatid mo sa pananampalataya, nagkakasala o nagkamali. Hindi mo mali ka pa ng palataya. Tayo ng kapatid, pailan po ang aming study. Kaya i-challenge yun. Nung nakita mo sa kanya, hindi yan ang maghahatak sa'yo, hindi magpatuloy. May kanya-kanya tayo kung takbuhin. Maglingkod ka, looking unto Jesus, not looking unto me. Kung looking unto it, ako, discourage na ako. Ibang ugali ni brother and ma. Ibang ugali nito. Ibang ugali niya. Ibang ugali. Maraming ibang ugali. Kung yan ang aking basihan, para ako yung pastor, ayaw ko na. Bakit? Sumakit na ng ulo ko. Sinasabi ko, matigas ang ulo. Sinasabi ko, matigas ang ulo. Sinasabi ko, matigas ang ulo. Sinong sasabog yung ulo ko? Bakit? Pagkakang binigyan mo ko ng mananampalataya, ito yung rin masunurin. Kaya titigan yung bupong, malapit na, magputi lahat. Kaya mo lang, maging puti lahat. Sana ang inong, huwag mo nga puti mo, maging puti lahat. Kukunin mo na lang ako. Kung magiging assistant niya, ikaw na lang. Hindi kasi pwede bumugbog naman. Pastor, bumugbog, hindi rin pwede. Hindi pwede mag-liquidate. Halika ka dito, brother Joy. Huwag mo na, tap mo ito. Masala siya, hindi rin pwede. Kita ka lang pa yun. Pag sabihan mo nga sama, hindi rin pwede.
Bakit? Bawal magsalita ng masama. Mga punyegas, mga ano ganyan. Hindi rin pwede. Magsalita ng mga ungodly, hindi rin pwede. Anong dapat ka? Mamahalin mo ang mga ganyan. Dahil nakapin mo, kakainin mo, pamilitahin pa. Di ba gano'n? Gusto ng Bible. Ha? Mayroon gawin, pero we are earning reward. Eternal reward in heaven. Kaya I challenge you to stay what the Bible says. We should face the consequence to be faithful and loyal to the Lord by giving ourselves the commitment to suffer for Christ. Amen. Ay, manalangin mo God, Almighty Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan ko, Diyos, na bawat mananampalataya, hamulin mo po sila to stay in the landmark of faith. Kung ano ang pinag-uutos mo dapat namin gawin, ay kami mong makakumbabang masunuri upang ang pangakong pagpapala ay yung iagawad o ibigay sa iyong mga anak. Dalayan ko rin mo, Panginoon, na mga young people, bigyan mo sila, O God, encourage them to continue, O God, in order for them to have more blessing. Bigyan mo sila, O Diyos, a humble heart. At maging maunawain sa lamang instruction mo sa kanila. Ganon din po sa mga adult women, ganon din po mga adult men. I pray, O God, na sa aming pong pagkikinig, patatagin mo ang aming pananampalataya, na hindi laging mag-stay na little bit kami, kundi tumibay kami sa pananampalataya sa magitan ng biyaya. It is all by Thy grace, Father, na magawa namin ang iyong pinagagawa sa bawat isa, na marami pang kaluluwang maligtas sa magitan ng iyong kalooban. Dalayan ko mga kapatid ang may sakit, physically, spiritually, gamutin mo po sila, O Diyos. So, magitan ng iyong kaawaan mo sa kanila, please, O God. Gamutin mo ang bawat problema tuloy. Dalayan ko rin, O Diyos, na hamunin mo ang mananampalataya to come to the altar. At kami po mag-conclude sa panalangin, mga men upstairs, mga women downstairs. Welcome to Lord to the altar. Tayo po magkaisa sa panalangin. Welcome! At magkaisa tayo mga kapatid sa ating prayer, sa ating panalangin, sa panalangin sa Panginoon. May pagkakas natin ang bawat isa. Panginoon, nawamunaway. Salamat, Ama, sa mga kapatid na nagpubay. I pray, O great God, ano po ang dalangin naman. Alam mo ang lahat ng puso ng bawat isa. Masabihin ang aming panalangin na Lord today to resolve our problems, our requests, our prayers, O God, to solve our problem na Lord today. Dalayan ko po, Diyos, na pagpalain mo lahat ng nagpubay. Bigyan sila, O Diyos, na karatagan pa ng palataya at tagalan. Ganon din po, O Diyos, magpatuloy laging mainit sa larangan ng pag-ibig. Ang mga hindi nagpuwar, hindi ko alam kanilang panalangin naman. But I pray for them, Father, na dagdagan mo ang kanilang pananampalataya at ganon din po ang kagalakan sa larangan ng pag-ibig. Ano mang discouragement, ano mang po ang problema na hinaharap. Ikaw pa rin ang Diyos sa may control sa lahat. Dalayan ko, O Diyos, to resolve the problem of all the things. Oh, great Father, ang iyong mga anak, ang daming tukso na lumalapit sa iyong mga iyong ginagamit ang ugat sa iyong ministeryo. Sa iyong mga tinubos, ang daming problema o Panginoon na binibigay ko ng ulo. Pero ikaw pa rin ang Diyos ang aming kong pag-asa sa lahat ng panahon to resolve all these problems because you control everything. You control all God sa bawat nandito sa aming kapaligiran. I pray, O great God, na bigyan mo pagkakataon na mapagaling physically, bawat may sakit, Panginoon. Galing doon po, spiritually. O great Father, kaawaan mo ang bawat isa. Sa kasalanan ang ginagawa, patawarin mo kami naman. Encourage the members to continue to serve. Thank you, Father, sa paalala. And Jesus Christ, I pray. Amen. God bless you.